Yes po. Sino ang gumagawa ng project proposal at memorandum of agreement? Ang memorandum of agreement po, ang gumagawa po ang agency. Kasi meron po kasi sila sinusunod rin. So, kung ano po yung outcome nung ginawa nilang memorandum of agreement, so i-email nila po sa amin or magpa-furnish po sila copy sa amin at yun dapat na ipapapapirma Yung project proposal, sino? Kami na ho sa opisina. Pwede ka bang magbigay ng example na project proposal na natatandaan mo based on your personal knowledge and recollection Halimbawa, na kayo ang nag-propose o gumawa? Halimbawa, yung 10 million, tapos meron po kasing management fee na china-charge po yung agency. For example, 3%. So, 9,700,000 na lang ang naiiwan. So, yung 9,700,000 na lang, yun po ang ipapurchase namin ng items or yung goods. So, for example, Example of goods or example of items, yung actual na ginawa nyo yung sa project proposal. Sa isang agency po, yung kanina po na nag-transa kami, yung agricultural packages ay kung ano man yung 9,700,000, ang usually po ginagawa namin, 9,700,000 divided by the total number of packages, halimbawa 36,450 I think, kung yun, no? 36,450. So kung whatever lumalabas doon, yun yung number of beneficiaries na nakalagay doon. So sa project proposal. Yung MOA, may sample ka ba ng ganyang MOA? Yes po, meron pong MOA. Can we show it please? Again, we should not show the name of the legislator who signed the MOA. By the way, anong MOA? Sino pumipirma sa mga MOA? Ang sa MOA po pumipirma ang presidente, presidente po ng NGO. Tapos yung kung Kayo sino yun, po no? yun, yes po. Kung sino din po yung inassign ng lawmakers or sometimes po yung mismong lawmakers. So sa case ko, meron po ako, meron pong lawmaker siya mismong pumirma sa ano naman po sa implementing agency, yung presidente po ng implementing agency. Sila po yung nag-affix ng signature doon po sa sa MOA. Do we have a sample? Ayaw. Cannot read. Cannot read. Okay. Pero we were supposed to show again a sample copy of a MOA, and in fact nandun yung pangalan ng senator na meron kayo. Yes, MOA madam. example. Pero sa MOA po nakalagay po doon in behalf of the office, so nag-a-assign sila kung sino man yung tao. Nakita na? Careful. Alright. Now, alam mo, Benhur, ang talagang gusto malaman ng committee at siyempre ang tao, yung paano talaga napupunta yung pera sa legislator based sa usapan with Mrs. Napoles. Okay. Kasi po sa una may pinag-usapan na sila, 'di ba po, sa verbally agreement. So nagbabayad, may partial advance na hinihingi po yung kausap niya or binibigay na po ni Miss Napoles. So dahil may deal nga po sila doon, madam. So ang nangyayari po, so may partial release na si madam doon. So and then pagdating po ng pag-submit ng program or listing, nabubuo po yung 50% doon sa kung ano man yung pinag-usapan nila. So yun yung 50% upon listing. So halimbawa po, 10 million ang project, 5 million. So 5 million ay nakaalat na siya sa lawmakers. So dahil hindi po yun lahat-lahat may ibibigay kasi may condition po. 50% program, pag nag-submit na po sa DBM at ni-receive ito ng DBM, magbabayad na po ang opisina, si Ms. Napoles, sa kausap niya. Or sisingilin na siya ng lawmakers, yung 50%. So yun yung tinatawag namin ng listing na ni-receive po ng DBM. Now, the remaining 50%... Kung halimbawa, para Opo. lang talagang malinaw, Benhur, halimbawa, yung SARO, yung amount ng SARO is how much? 10 million. So 50% no, nauna na. Yes po. Nagbayad na po sa kausap niya. So naiwan na lang is 5 million. Okay. Pagdating nung SARO, Pagdating po nung SARO, magbabayad siya ng the remaining 50%. So 5 million. So
Kasi ang flow po nito, hindi po natin aantay, kasi ang nangyayari po, di ba, 10 million, 50% na ibigay na po sa kausap niya. Now, pag dumating na po yung SARO, tapos pag few weeks, lalabas na po yung NCA. Ngayon, lalabas po yung, si Miss Napoles kasi liquid siya. Meron siyang ibang pera pagkukuhanan na pwede siya magbayad doon. Magpapaluwal siya ng advance. So, ang nangyayari, magpapaluwal muna siya ng advance. So, pag yung 10 million po yun, pag lumabas na po yung notice of cash allocation, so, good as cash na iyon eh. So, after nun, magbabayad ang agency. For example, regardless kung ito ay tranches, basta yung buo na nabayaran na, pag nabayaran na po ang NGO, so yung pera na yun, madam, ibabalik po namin yun kay Miss Napoles kasi nagpaluwal na po siya ng advance. Ngayon, kailangan po siya magbabayad sa kausap niya sa implementing agency. So magbabayad, Doon manggagaling. Yes po, doon. Opo, pagkabayad po sa NGO, doon magbabayad po siya. Hindi siya nagpapaluwal ng advance. Pagka nasingil muna, doon siya magbabayad ng pinag-usapan or sa agency na 10%. So ang may advance lang ay yung lawmaker? Yes po. At doon lang. in-explain mo na repeatedly na yung iba, cash? Cash po. Sila mismo kumukuha? Yes, sila po kumukuha sa opisina, kinukuha nila yung pera. May mga iba, may instances naman po na pinapahatid namin ang pera doon sa bahay ng kausap ni Miss Napoles. At ang kausap ay? Ang chief of staff or yung nabanggit mo rin na yung rebate na yan ay through the banks also. Yes, madam. At may katibayan ka nga. Yes, madam. At sinabit mo na sa NBI yun. Yes, right? madam. Okay. And maybe further. Yun. Pag nakuha ng cheque, i-deposit na sa foundation. Pagka-withdraw, isasoli na kay Miss Napoles yung pera kasi sa kanya yung pera na yun eh. So, yung liquidation po, paano yun? Dahil magli-liquidate kami sa agency, isasubmit na namin yung liquidation na prepare kasi yung mga suppliers sa kanya din naman yun. So hindi po yung nangyayari na foundation magbabayad sa supplier. Hindi ganun po. From the pagka-withdraw ng foundation, remit kay Miss Napoles. Tapos magsasubmit po yung mga resibo ng office na binuo ni Miss Napoles, isasubmit namin yun sa liquidation. So kung i-check po yung bank accounts. Siguro Benher yung mga nagtatanong din sila, yung sinabi mo kanina na meron ka rin mga bank accounts, bank account numbers. Yes, madam. Mga kausap. Yes, madam. Meron po akong bank accounts ng mga kausap ni Miss Napoles at ito ay sinamit namin sa NBI. And may I inform also the body that the validation of those transactions we expect to get from the ongoing, from the ongoing bank inquiry of the AMLAC. Pwede po ba ako magdagdag, madam? You want to comment further? Okay. Meron din po, from the foundation, i-credit sa bank accounts ng lawmakers. So meron din, from the foundation account, i-credit sa account ng chief of staff. So there, Your Honor. Okay. At this point, the majority floor leader would like to ask a few questions. Mr. Chairman, magandang hapon po.